Alhamdulillahilladzi tutimmu shalihat. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwa'ul kalimah at-tasya min al-hajj wa hukmuha wa masailiha. Pagpapasalamat sa kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon ang ating mapapag-usapan ay patungkol sa kung ano ba yung sinasabing pang-siyam na araw sa Dzulhijjah. Ngayon ay kung sa Arabic ay Dzulhijjah pang-siyam, pero kung sa Arabic ay pang-15, June 15. Mga kapatid sa Islam, ang Yawmut Tasi'a na yan, ang pang-siyam na yan, ang ginagawa ng mga Hajj ay pumunta sila sa Arafat. Pero yung mga taong hindi nag-Hajj, kagaya ng may mga trabaho nasa Jeddah sa Madina lang o ganito, hindi nag-Hajj, ay kinakailangan nila na mag-dua. Kung ang dua na yan ay tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang dua na yan ay la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ayan yung mga dua na dapat natin pagdua sa panahon ng June 15. Yan ay pang siyam sa Dzulhijjah. Mga kapatid sa Islam, ang Arafat na sinasabi ay ito yung araw na ikasyam sa Dzulhijjah na napakalaking araw sa mga Hujjaj na kung hindi nila yung gagawin ay hindi makukumpleto ang kanilang Hajj. Ang ibig sabihin ng araw ng Arafat ay isa sa pinakamahalagang araw na kung saan sinasagaw ang mga ritual ng Hajj. Ang pilgrim ay magsasagawa ng ilang mga aksyon sa araw ng Arafat. Tulad ng sumusunod, ang pagpapalipas ng gabi sa Mina sa gabi ng Arafat. Ang pagpapalipas ng gabi sa Mina sa gabi ng Arafat ay tinuturing na isa sa mga sunnah ng Hajj at hindi isa sa mga tungkulin nito. Para sa manglalakbay na magpapalipas ng gabi sa Arafat sa Mina at magsasagawa ng pagdarasal ng Fajr at doon maghihintay hanggang sa pagsikat ng araw. Pagkatapos iwanan ito upang makumpleto ang mga haligi ng Hajj. Ang pagtayo sa Arafat ay isa sa tinuturing na pangunahing haligi ng Hajj. At kapag sinong nakaligtaan ang pagtayo sa Arafat ay walang Hajj. Ibig sabihin kapag tumayo, hindi ka nakatayo doon ay parang wala kang Hajj. Yun ay haligi ng Hajj, ang pagtayo sa Arafat. Ang oras para sa mga peregrino na tumatayo sa Arafat ay nagpapatuloy hanggang sa bukal ng Liwayway ng araw ng sakripisyo at ito ay ang ikasampung araw ng Dzulhijjah. Kung ang bukal ng Liwayway ay dumating sa araw ng paghahain, ito ay hindi pinahintulutan na tumayo sa Arafat. At sino man ang nakaligtaan na tumayo sa Arafat, bago ito ay magkaligtaan ng araw ng sakripisyo. At yun ang pinakamas mainam ay padamiin yung dua. Magpadami ng dua sa panahon ng Dzulhijjah na yun. Kumbaga that time na yun na Yawmut Tasi'a, doon sa Arafah na yun ay magpadami ng dua. Kahit anong dua, padami ng lahat ng dua. Humingi ng kahit ano. Humingi ng paraiso, lahat kamag-anak, ganito, magulang, ay lahat ay mapunta sa paraiso. Yun ang hihingi ng isang taong nag-Hajj. Yun ang pinakamas mainam sa kanya, na magdua sa panahon ng Yawmut Tasi'a, pang-siyam na araw na yun doon sa Arafat. Yun ang pinakamas maganda. Hindi lang yung sapat na pagkain lang ganito. Kasi sa time na yan, na once na ikaw ay nagdua, ay tatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ikaw nag-Hajj, na iyong gantimpala makukuha sa iyong pag-Hajj ay parang pag nakauwi ka sa iyong bangsa, sa iyong kung saan ka man naroon na bangsa, kung nandoon ka sa Pilipinas ka, for example, ay ang iyong kasalanan ay para kang bagong panganak na walang kasalanan. Yan ang gantimpalang sinasabing pag-Hajj. Pagkatapos na ng Arafat ay pupunta na sa Mina, at pagpunta ng Mina ay magsasambay lang sila ng Maghrib na 3 at dalawang rakat lang yung sinasabing pagsambayan ng Salatul Isha.
So dito na lang po, sana po ay may nagpakayang aral dito kung anong gagawin sa Yawm al-Tasi'ah sa pangsiyam sa Arafat. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.